Hello! Hi! Welcome po! Ang gandang gabi po. Welcome mo sila. Lagi kang nagkakamali dyan. Welcome mo sila sa programa. Welcome po muli. Magandang gabi sa bawat isa sa atin. Saan man dako kayo naroon, mga kapatid, kaibigan, mahal kayo ng Diyos. Welcome saan? Welcome po. Welcome po ang bawat isa sa Cheer Up the World Works. Ito ay isang programa na magliligtas. Programa na magliligtas sa ating kaluluwa. Magdadala po ng mga salita ng Diyos. Amen. Nakaraan, Sister Lina ang nagdala po ng salita ng Diyos sa atin. At praise God, napakadami natin chismis na natutunan nun. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So muli, bigyan po natin ng daan ng panalangin sa pamamagitan po ng ating kapatid na si Sister Mercy. Hallelujah. Hallelujah. Diyos namang makapangyarihan sa lahat na may likha na langit at lupa. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito dahil nagkaisa pong muli ang aming espiritu para ikaw po, Panginoon, ay maitaas at madakila sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihang walang hanggan, sa mga biyaya at mga pagpapala na patuloy mong binibigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal at sa iyong pagkalinga. Tunay nga po, Panginoon, na ang programang ito ay dinadalangin namin na ito pagpalain mo at maging daluyan ng pagpapala sa mga taong dumadanas ng kahirapan, ng kalungkutan, ng kawalan, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na tunay na nagbibigay ng kapayapaan, Diyos ng kaayusan, Diyos na nagbibigay ng katagumpayan. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin sa aming kalagitnaan. Ikaw ang madakila at maluwalhati, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na maitaas. Sinabi sa iyong salita, tunay nga po, Panginoon, ikaw ang Diyos ng pag-ibig na tunay na nagbibigay sa amin ng kabutihan sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Sinabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin, sa iyong salita, na patuloy na magbibigay ng katagumpayan sa bawat buhay ng nakikinig sa programang ito. Purihin ka, O Diyos, madakila at maluwalhati ang iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Praise God forevermore. Hallelujah. Mga nakaraang pinag-aralan po natin, pinag-usapan at nalaman ay mga bagay na ginawa po ng Diyos sa amin. Ngayon po ay papasok po tayo sa mga aral naman na makukuha natin sa mga taong nabasa natin sa Biblia. In particular, maging sa Old Testament. Tingnan po natin ang Romans 15 verse 4. Romans chapter 15 verse 4. Pwede po bang pakibasa sa inyo? Opo. Open na po ba ito? Ayan, gumagalaw naman yan. Okay. Romans chapter 15 verse 4. Sister Mercy. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. Amen. Ito po ay makapagtuturo sa atin. Sa iyo pong Biblia, sa version na iyong hawak, Sister Lina, ano po ang pagkakasaad dyan sa letter A? Romans chapter 15, verse 4, letter A. Romans chapter 15, verse 4, letter A. Ano man nasa kasulatan noon, pang-una, ay nasulat na sa ikakatuto natin. Kakatuto. For whatsoever things were written aforetime were written for our
learning. Ibig sabihin, may mga aral po talaga. Bukod dun sa mga sinabi ng Panginoon, may mga karakter sa Bible na nasulat ang kanilang buhay, ang kanilang mga nangyari sa kanilang buhay. Halimbawa, mga hari, propeta, no? Mga lingkod ng Diyos. Nasulat para po tayo'y matuto. May mga pagkayari po na pwede nating hindi na maranasan yung kapalpakan na nangyari sa isang tao dahil nalaman natin yung pangyayari. Ibig sabihin, kung ako po ay mayroong hindi magandang karanasan, kaya may mga nakaraang pagtuturo po natin, ay ang title po ay ano yung nung ako ay tulungan ng Diyos. Nadinig niyo po yung mga sitwasyon sa aming mga buhay, na kaya nga nagbibiro kami minsan, may panibagong chismis kayong malalaman. No? Yung pong mga nangyari sa aming mga buhay na ang bawa ay kapalpakan, ngunit sa ginawa ng Panginoon, ito po yung naging maayos. Alam mo, ang kapalpakan ng isang tao ay pwedeng maiwasan mo kung malalaman mo kung yung nangyaring yon. Pwede mo nang hindi daanan eh. Pwede mo nang hindi daanan. Kung ikaw ay magde-decide na wag na nga daanan ito. No? At daanan ng sistema na lang ng Panginoon. So dahil po sa Romans chapter 15 verse 4 na ito, for whatsoever things were written aforetime, nung una pang panahon, sa Old Testament, halimbawa, were written for our learning. Dahil po dito ay nagkaroon po kami ng kagustuhan na nilagay sa aming puso ng Panginoon na pag-aralan po ang mga pangyayari nang sa ganun ay matutunan po natin. So ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay ang lesson na makukuha pa natin sa naging buhay o karanasan o mga pangyayari sa buhay ni ilang maikling pangyayari sa buhay ni Haring Asa. Okay? So makikita po natin ito sa saan ba, sister? Second Chronicle. Ikalawang Kronika. Chapter 14. Tama po ba, Sister Mercy? Chapter 14. Tingnan po muna natin ang simula nito. Paano ba to si Haring Asa na to? Paano ba to naging hari? Sister Mercy, pwede po bang pakibasa muna ang chapter 14, verse 1? Namatay si Abiha at inilibing sa lungsod ni David. At ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. So itong si Asa pala ay anak ni Abiha o anuman. Abiya sa iyo, no? Ay, Tagalog sa iyo dyan, no? Na isang hari. So nung mamatay ang haring ito, may anak siya, ang pangalan ay si Asa, at ito ang pumalit sa kanya. Tingnan natin, ano ba ang buhay ni Asa? Ano ba yung kanyang attitude? Ano ba kanyang religious life? Ano mga revival na nangyari sa kanyang buhay? No? At ano yung naging katapusan? No? Ng kanyang buhay na kapupulutan po natin ng lesson. Amen? Hallelujah! So si Asa ay ang pumalit bilang hari, pumalit sa kanyang ama na si Abias. Okay? Abias. Sabi dito sa akin ay Abijah. Oo, letter J, no? So Abias sa Tagalog, yan siguro yung mas anong Tagalog, no? Ngayon, ang maganda nito, sa panahon po ng paghahari ni Asa, ay nagkaroon ng kapayapaan sa Juda sa loob ng 10 taon. Yung unang 10 taon, tingnan nyo po, no? Makikita nyo yung pangyayari din sa inyong mga buhay. Sa unang 10 taon ng paghahari ni Asa, unang 10 taon, binigyan po sila ng, wala silang ibang naranasan kundi ang kapayapaan sa loob ng unang 10 taon. Bakit kaya? Ano po ba ang sabi ng verse 2? Ang kanyang ginawa'y ikinalugod ni Yahweh na kanyang Diyos. Ibig sabihin, sa akin pong salin sa aking Biblia, matuwid. Okay, siguro ang gagamitin ko po ay King James Version para ikaw, Sister Mercy, sa
At isa pang Tagalog. So, chapter 14. 2 Chronicles. Chapter 14. Verse 2. Okay? Ang sabi po, and Asa did that which was good and right in the eyes of the Lord his God. Ano po sabi sa inyo sa Tagalog, Sister Mercy? Matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos. Wow. So, ang mga ginawa ni Asa ay good. Sabi sa English, good and right. Good, maganda at tama. Maganda at tama. Mabuti at tama. Sasabi po sa iyo ay matuwid. Ang sabi sa iyo, sister, ay Ikinalugod. sige, ikinalugod. Ang kanyang ginawa ay ikinalugod ni Yahweh na kanyang Diyos. So, ibig sabihin, maganda, mabuti, matuwid, tama, ang mga ginagawa ni Asa. Ginagawa niya. Okay? Tandaan niyo po yun. Sa loob po ng unang 10 taon, ang nangyari ay kapayapaan sa Juda. Ganito po yan, ano? Si Asa ay hari ng Juda. Hati po noon ang Israel. Ilang tribes ba yan? 12. So, ang Benjamin at Judah magkasama. Benjamin, Judah, tapos meron pang 10 tribes. Okay, kaya makikita natin mamaya kinalaban ng Israel ang Judah Magkahiwalay noon yan, ano? So, si Asa, siya ang hari ng Judah. Okay, at may iba pang hari sa ibang lugar. Now, very remarkable po ito dahil sa ikinalulugod ng Diyos ang kanyang ginagawa dahil matuwid, good and right. Ang nararanasan po ngayon ng Juda ay kapayapaan o nagkaroon ng kapayapaan. Ibig sabihin, dati wala. Dati wala. Magulo. So, pwede pala makaranas ng kapayapaan. Ikaw ba, sa tingin mo ba, loob ng tahanan ay magulo? Well, hindi po yan gawa ng Diyos. Marahil, meron tayong hindi nakikitang dapat matutunan. At ito po ay makikita natin. Matuwid, maganda. So, dahil limitado po ang ating oras, mga piling talata lamang ang ating babasahin. So tatalon po tayo sa verse 9. Kasi kaya tayo tatalon dyan dahil nagkaroon bigla ng gera. Kasi nagkaroon bigla ng problema. Ganun gawin nating terminology, sister, no? Nagkaroon ng problema sa verse 9. Dahil unang 10 taon, Sister Mercy, payapa Pero dumating ang problema. Sa buhay natin, masaya. Ngunit dumarating ang problema. Naalala ko yung sabi ng Biblia, no? Dapat daw tayo maging handa dahil pagdating ng evil time, sabi ng Ephesians, no? Epeso, chapter 6, may evil time talaga. Dumarating yung evil time. Pero merong dapat gawin. Sa New Testament, ang sabi nga ron ay isuot ang baluti. Gamitin natin ng baluting galing sa Lord. Amen? Pero hindi yun ang ating topic. Pero ang punto ko ron, merong evil time. So, sa loob ng unang 10 taon, payapa. Marahil nakaranas ka, bigla na lang, bigla na lang karoon ng problema. Paano ang ginawa ni Asa bilang hari? Una, alam natin, ang mga ginagawa ni Asa ay matuwid. Kinalulugdan ng Diyos. Good and right. Mabuti o good, mabuti at tama. Yun ang kanyang ginagawa. Kaya lang, nung dumating ang problema, dumating ang gulo, siguro basahin mo na, verse 9. Dumating ang panahon na nilusob sila ni Sera na isang kusita. Ang hukbo nito ay naumabot hanggang sa Merisa ay binubuo ng 1,000,000 kawal
at 300 karwahe. Grabe, daming kalaban, dami, no? Diretso, verse 10. Pagdating doon, hinarap sila ng hukbo ni Asa at ang hanay ng labanan ay ang lambak ng Sepata. Okay, may mga pinagbabanggit na lugar. So, humarap. Hindi umatras. Humarap. Sa pagharap nila, ano ang dala-dala nila, Sister Mercy? Verse 11. Simulan mo na uli sa verse 10 ng chapter 14. Pumwesto sina Asa sa lambak ng Sepata malapit sa Maresya. Pagkatapos manalangin si Asa sa Panginoon na Pagkatapos, nanalangin. Manalangin si Asa sa Panginoon na kanyang Diyos. O Panginoon, wala na pong ibang makakatulong sa mga taong walang kakayahan laban sa mga makapangyarihan, kundi kayo lang. Tulungan niyo po kami, O Panginoon naming Diyos, dahil umaasa po kami sa inyo at sa inyong pangalan, pumunta kami rito laban sa napakaraming sundalong ito. O Panginoon, kayo po ang aming Diyos, huwag niyo pong payagang manaig ang tao laban sa inyo. Hallelujah. Ang sabi niya, sister, Panginoon, yung kanyang tiwala, kaibigan, no? Sa gitna na sabi niya, sa mga katulad namin na walang kakayanan sa pakikipaglaban na ito, ikaw, O Diyos, ang tanging magbibigay ng katagumpayan sa amin. Ano ba pagkakasabi dyan? Yung panalangin, paano ba ang panalangin niya? Verse 11. Sa iyo, sister. Bago siya lumaban, tumawag si Asa kay Yahweh. Wala kang katulad, Yahweh, sa pagtulong maging sa dakila at hamak. Kaya tulungan mo kami sapagkat sa iyo lamang kami umaasa. Dahil sa iyo, hindi kami natatakot humarap sa ganitong karaming kaaway. Ikaw, Yahweh, ang aming Diyos, huwag mong itulot na daigin ka ng tao. Ibig sabihin, ito yung panahon na sa Old Testament na hindi katulad ng mga taong nakikristo, ang sabi ng Diyos, kasama kita lagi, kasama mo ako lagi. Dito ang sabi niya sa panahong ito, na, alam mo ito, pwedeng dalangin ng hindi pa tumatanggap sa Lord. Makapangyarihan. Sabi niya, Lord, sabi niya, Asa cried unto the Lord his God and said, Lord, it is nothing with thee to help. Hindi mahirap sa iyo ang tumulong. Kaibigan, hindi mahirap sa Diyos ang tumulong. Lalo na nga ba't ikaw ay nagpapasakop sa Kanya? Tulad ng ginawa ni Asa. Ito yung kanyang religious style, yung religious life. Kapag may problema, ang takbo niya sa Lord. Alam niya kung sinong lalapitan. Alam niya kung sino ang tatawagan. Sa unang 10 taon, at ang pagkatapos sa 10 taon ito, dumating yung time na nilusob sila ng mga taga-Ethiopia. At sabi niya, bago siya lumaban, yun ang sabi sa iyo, sa Bible na hawak mo, verse 11, bago lumaban, siya ay nanalangin muna sa Diyos. At ito po ang kanyang sabi, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Kahit kami malakas o mahina, tumutulong ka, Lord eh. Sa katulad namin na mahina, sabi niya, ikaw pa rin ang tulong. Why? For we rest in thee. Sa iyo kami humahanap ng kapanatagan. Kaibigan, hindi kay San Miguel ang hanap ng kapanatagan. Hindi kay gin tonic. No? At yung iba nakikita ko pa nagpo-post eh. Hindi ko na kaya. Paano na? Kaya mo, kaibigan. Dahil ang Diyos ay kapanatagan. Ano sabi niya sa sister? Sabi niya sa verse 11 sa'yo. Verse 11. Pagkatapos nanalangin si Asa sa Panginoon na kanyang Diyos. O Panginoon, wala na pong iba pang makakatulong sa mga taong walang kakayahan laban sa mga makapangyarihan. Pakiputol. Sa tingin mo ba, kaibigan, wala ka nang ilalaban pa? Litong-lito ka na, hindi mo na alam dahil sa sitwasyon? Bakit hindi mo lapitan ang Diyos? Maral sabihin mo, nilapitan ko na. Kaibigan, baka ang paglapit
hindi buong pagtitiwala eh. Amen? Tulad nga ng sabi ni Asa, wala pong ibang makatutulong sa mga taong walang kakayanan laban sa mga makapangyarihan, kundi kayo lang. Sobrang makapangyarihan na ba ang problema? Hello sister, yung aking kaibigan dyan sa Batangas. Siya yung nagsasabi na, Pastor, hindi ko po alam bakit puro gantong problemang nangyayari sa amin. Alam mo kaibigan kung bakit? Masyado mong binibigyan ng power yung problema sa buhay mo. Mas may kapangyarihan ng Diyos. Bago tayo sumuko, no? Hindi na dapat maaring sa pagsuko eh. Milyon ang kalaban ni Asa. Mabigat bilang isang hari. Dahil pag natalo sila, sakop sila, patay sila. At ang lahat ng meron sa kanilang ay gagawing alipin. Yung mga kabataan nila. Mabigat para sa isang hari yan. Tulad mo, kaibigan, halimbawa ikay ina ng tahanan o ama ng tahanan na sobrang bigat ng pinagdaraanan. Eh kung mapapanood nyo po yung pong mga dati naming dating mga nakalipas na season, no? Mga in-air namin, makikita nyo pong bawat pinagdaanan eh. Mabibigat po. Kaya lang meron po kaming natutunan yung paglapit sa Diyos. At sa Diyos, pag lumapit ka, napakalaga sa Kanya ng, sabi mo, pagtitiwala. Huwag natin bigyan ng lubos na karangalan yung problema. Huwag nating bigyan ng para bagang ang laki-laki ng kapangyarihan. Para bang ang tao mas naniniwala pa sa kapangyarihan ni Satanas kaysa kakayanan ng Diyos. Kaibigan, namamanig kami sa'yo. Bigyan mo ng puwang tulad ni Asa. Ang sabi niya, Panginoon, wala na pong iba pang makakatulong sa mga taong walang kakayahan, laban sa mga makapangyarihan, kundi kayo lang. I say amen sa yung prayer na ito, kaibigan. Baguhin mo mga lumalabas sa iyong mga labi. Baguhin mo ang takbo na yung isipan sa pamamagitan ng pagsasabi, ikaw lamang, Panginoon, tunay sa kagaya kong nanghihina. Wala masamang aminin na ikay mahina sa oras na ito. Kaya lang, ang sabi nga nung awitin, let the weak say, I am strong. oh, di ba? Kung ikay amen, yun ang dapat sinasabi. Malakas ka dahil sa Panginoon. Let the poor say, I am. Kita mo? Hindi yung walang-wala ako. Pastor, para namang mali yun. Yun ang tama. Kasi pag sinabi mo yung ikay hinang-hinana at wala ka nang magagawa, lalo kang malulugmok. Dahil, ang sabi ni Dr. Santiago, si James, ang ating daw katawan ay sumusunod Sa kaisipan. upo sa ating kaisipan. So kapag sinabi mo, ako'y nanlalambot, nanghihina, yung utak na yan, na ikinumand mo, tatanggapin ng mga pyesa ng katawan natin yan. At sasabihin, uy, nanghihina tayo. Susunod yan. Susunod yan. Okay. Totoo po yun. Nangyayari at may nangyayari sa amin yun. Kapag nakapagsalita kami ng negative, mararanasan natin yung negative sa buhay natin. Oo. Sapagkat ang sabi ng Bible, ano man ang sinabi mo, ay ikaw ang mag-aani. Ba't di natin sabihin ng salita na lang ng Diyos? Tamo siya, oh. Tamo siya. Sister, pakibasa nga sa'yo. Verse 11. Verse 11, Hindi natin kailangan madaliin ito eh. bago siya lumaban, tumawag si Asa kay Yahweh. Uy, tumawag kay Yahweh bago lumaban. Hey, bago mo harapin. Bago ka sumuko. Amen? Tumawag ka. Alam mo, sabi ng Bible, Sister Mercy, pakibasa po yun, Romans chapter 10, verse 13. Romans 10:13. Pakinggan mo mabuti, kaibigan. Hindi po natin mamadaliin ito. Marami po tayong pagkakataon muli, pag pinagtagpo-tagpo muli kami ng Panginoon, kami po ay mag-o-online muli. Romans 10:13, anong sabi dyan? Sapagkat sinasabi sa kasulatan,
maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Hallelujah. Apir kaibigan. Pak. Amen? I-apply natin ang word. Kaya nga itong programa natin, cheer up. The word works. Hindi sinungaling ang Diyos. Ano daw sabi, Sister Mercy? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pag sinabing lahat-lahat, amen? With the exemption of nothing. Walang exempted. Pero pag hindi ka tumawag, hindi ka kasali doon. Inaantay lang po ng Diyos na tayo lumapit, tumawag, humiling. Amen. Sabi ng Bible, huwag ka ikang magulumihanan sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, sabihin mo sa Diyos ang iyong kagustuhan. Huwag yung problema ang sabihin. Dito pa lang, bukana pa lang ng ginawa ni Asa, may matututunan na po tayo. Yan po ang kanyang spiritual life. Pag naranasan nyo ang Diyos sa buhay nyo, 100%, buhay na buhay kayo. Amen. Ano yung sabi ng prayer mo kanina, Sister Mercy? Ang Diyos na nakapagbibigay ng kaayusan. Ayusan, kalakasan, katagumpayan. Hallelujah. Palatagan ng buhay. Amen. Alam mo ba't po namin nasasabi yun? Dahil naranasan po namin. At ayaw po namin ipagdamot sa inyo. Para lamang tayo nagkikwento na para ka nandito kasama namin eh. Wala nga lang ginbulan. Salita po ng Diyos ang ating dala-dala. Ay po kami sa salita ng Diyos. Kasi ang mundong ito ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Sinabi ng Diyos, magkaroon nito at nagkaroon nga. Gusto mo bang magkaroon ng kilos ng Diyos? Hanapin mo ang kanyang sinabi. Alam to ni Asa, sabi niya, ikaw lang po. Sister Mercy, pakibasa nga uli 11. Sabi niya, sa 11 mo, bago siya humarap sa laban. Bago siya lumaban, siya ay tumawag siya kay Yahweh. tumawag siya kay Yahweh. Anong sabi, Sister Mercy? Verse 11 po. Opo. Pagkatapos na nalangin si Asa sa Panginoon Oh. na kanyang Diyos. O Panginoon, wala na pong iba pang makakatulong sa mga taong walang kakayahan laban sa mga makapangyarihan, kundi kayo lang. Amen. 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 Wala. Ang Diyos lang. Hallelujah. At ganun din sa'yo. Kung sa tingin mo, wala ka ng lakas, ang Diyos, all-powerful. All-powerful. Kaya ngayon panalangin kanina, kita mo, ikaw lamang, o Diyos, ang makagagawa, makakikilo sa mga taong harap namin. Kami po'y daluyan lamang ng mga napag-aralang ito sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, tulungan niyo po kami, o Panginoon naming Diyos, dahil umaasa po kami sa inyo. Sabi niya, help us, O Lord, our God, for we rest in Thee, and in Thy name we go. Ito ang malupit nito ba, no? At ito ang malupit. Ito ang maganda nito. So, tumawag sila sa Panginoon. Amen? Amen. At ngayon, nasabi niya, ano ba pagkakagamit sa iyo dyan? Sige, yung tumawag sila sa Panginoon. Panginoon, wag niyo po kaming, sa inyo lamang kami humihingi ng tulong. Mga taong walang lakas. Tama? Sige, basahin mo yon. Natapos nating ipaliwanag yan eh. Pakibasa mo ulit, Sister Lina. Kaya tulungan mo kami sapagkat sa iyo lamang kami umaasa. Dahil sa iyo, hindi kami natatakot humarap sa ganito karaming kaawa. Ayun, dahil sa iyo hindi kami tatakot humarap. Pero ang pagkakagamit kay Sister Mercy, mas binigyang linaw eh. Pakibasa sa iyo. O Panginoon Opo. naming Diyos, dahil umaasa po kami sa inyo at sa inyong pangalan, pumunta kami rito laban sa napakaraming sundalong ito. Amen. So, nandun sila, hindi sa pangalan ng kanilang lakas, nandun sila dahil sa pangalan ng Diyos. Yun na kanilang banner, the Lord is our banner. Alam mo, sa gera may banner eh. Kaninong pangalan ang ginagamit mo? Amen? Jesus is our banner. Amen. So, unti-untiin natin, kaibigan. Remember, sinabi po kanina na ang mga kasulatan sa Old Testament ay para sa ating ikatututo. Actually, may kasunod yun na applicable dito sa binabasa natin ngayon eh. Ano yun? Romans 5:14? Romans 5, 15:4. O 15:4. Tignan nga natin.
15:4. Romans chapter 15 verse 4. Kumpletuhin mo, Sister Mercy. Ikaw nagbasa kanina niyan eh. Pakibasa niyo po ng kumpleto. Ihanda mo rin yan sa iyo, Sister. Romans chapter 15 verse 4. Apo. Yeah, Roma chapter 15 verse 4. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Yun. Amen? Pakibasa sa iyo. Ano man nasa kasulatan noong panguna ay nasulat na sa ikatututo natin. Amen? Sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral. Ang mga aral na matatagpuan dito. Amen. Anong topic natin? Aral mula kay Asaf. You see, hallelujah. Lumalakas nga, kaibigan, narito. Inuunti-unti natin sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Bago po kami magpatuloy, nais po namin hilingin sa inyo. Please share. Share. Marahil hindi ka nila pansinin, ngunit dating ang time, kakailanganin nila yung mga isineshare mo sa kanilang ito. Amen? So, una, yung pagtawag nila, alam nila na katulad nilang mahina, ang Diyos ang magbibigay ng katagumpayan sa kanila, kalakasan. Ikalawa, hinarap nila ang problema. Una, bago siya umarap sa problema, nanalangin. Pastor, lagi ako nananalangin, wala naman nangyayari. Hindi, huwag ka susuko. Ang sabi ng Bible, naalala ko, sabi ni Jesus, itinuro nila ang parable na ito, I think Lucas chapter 18 yon, upang turuan silang laging manalangin at huwag manghinawa, huwag mawalan ng tiyaga at pag-asa sa panalangin. Huwag na huwag. Huwag na huwag. Maraming matitinong bata ngayon na dating salbahe na kaya lamang naging matino dahil sa hindi sumukong panalangin ng kanilang mga magulang. Hindi sumukong mga magulang nila, kadalasan pa ina ng tahanan nang hindi sumukong manalangin para sa kanila. Come on, bago ka humarap sa isang araw ng pagsubok na anumang problema, pray. Yung pray, hindi yung pagmamakaawa sa Diyos, yung pray, punong-puno ng kapahayagan na ang Diyos ay may magagawa sa iyo. Hallelujah! Oh, glory to Jesus. Napakahalaga ng mga araw, bagay na nangyayaring kagaya ngayon. Hindi po namin ito makukumpleto sa ngayon, pero nakiasa pa tayo hanggang sa muli natin pagtatagpo. Ang sabi, sa iyong, sabi, sa English, ito pong sabi sa King James, help us, O Lord our God, for we rest in Thee. Sa iyo kami umaasa, ikaw ang aming kapanatagan. And in Thy name, we go against this multitude. Harapin namin itong mga to. Ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming lakas, sa iyong pangalan. Sapagat sa pangalan ng Panginoon, luhod ang lahat. Lalo na sa panahon natin ngayon, the name of Jesus is the name that is above every name. Huwag mo ito harapin ng takot, harapin mo ito ng dala-dala mo ang Panginoon. At dahil doon, para ang Panginoon ay magkaroon ka ng karapatan na gamitin ang kanyang pangalan, ito ang sabi niya Sister Lina, Mark chapter 16. Tapusin na po muna natin dito. Magkita-kita po tayo susunod. Na nasa isip niyo po ang ating pinag-aralan. Bago humarap, manalangin. Sa pagharap, sa iyong panalangin, nandun ang buong kapahayagan na ang Diyos nga ang nagbibigay ng lakas sa iyo. Doon ka nakasentro. Ikatlo, harapin mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ang iyong laban. Teka muna, dahil ang pangalan ng Panginoon ay pinakamataas sa lahat ng pangalan. Ngunit para magkaroon ka ng karapatang gamitin ang pangalang ito, ang sabi ng Mark chapter 16, ano pa sabi ko? Mark, di ba? Mark. Oh, chapter 16. Simulan mo sa verse 14, pakinggan niyo pong mabuti. 14. Marcos 16 verse 14. Pagkatapos napakita siya sa labing isa, samantalang kumakain ang mga ito, pinagwikaan niya sila dahil sa
Hindi nila pananalig sa Kanya at sa katigasan ng ulo sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa Ganito po yan. Namatay, ipagdiriwang yan, mahalapit na yung Holy Week. So namatay ang Panginoong Hesus at nabuhay na maguli. Nang siya po'y mabuhay maguli, sa ikatlong araw, siya po'y nabuhay na maguli at nagpakita siya sa 11 disipulo. Bakit 11? Di ba 12 yan? Dahil si Judas nagpatiwakal. Ako, nagpakamatay na dahil hindi niya matanggap din yung ginawa niyang mali. Pero hindi siya nagsisi, no? So yan 12, naging 11. Nabawasan ng isang Judas Iscariote. Judas Iscariote dahil yun yung buo niyan. Dahil hindi porque sinabing Judas, masama Si Judas Iscariote yung ginawa niya mali. So 11 na lang ito. At pinagwikaan sila, ibig sabihin ay sila ay pinagalitan. Hindi dahil sa kung ano pa man, kundi dahil sa Hindi pananalig sa Diyos. at katigasan ng ulo. Yung ibig sabihin niya katigasan ng ulo, hindi sila naniwala sa mga nagpatotoong nabuhay si Jesus. Kahit sinabi na ni Jesus sa kanila, mabubuhay ako. Pero ganun pa man, matapos silang pagwikaan, hindi sila itinakwil. Anong sabi sa verse 15, Sister Mercy? Matapos silang pagwikaan, ang sabi sa verse 15, Tapos sinabi ni Jesus sa kanila, ayun, pagkatapos silang sabihan na hindi dapat matigas sa inyong ulo, dapat naniwala kayo. Pagkatapos noon, tapos ang sermon. Pagkatapos noon, anong sabi? Pakiulit ng verse 15. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Tuloy. Ang sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang mga wika. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak at gagaling ang may sakit. Napapatungan nila ng kanilang mga kamay. Okay? Ibig sabihin, ang sino mang taong sasampalataya sa Panginoon ay magtataglay o tanda ng ganitong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ganito ang mangyayari. Ibig sabihin, kung ikay tumanggap kay Jesus, ang karapatan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ay nasa iyo. Kaya nga harapin mo ang bawat problema sa pangalan ng Panginoon. Pero para mangyari yon, kailangan mong tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang sino mang tatanggap at sasampalataya. Amen? Siyempre, maganda ang mapabautismon, pero ang hindi sasampalataya ay Parurusahan. ang hindi sasampalataya. Hindi sinabing ang hindi mabautismuhan. Sinabi ang hindi sasampalataya. So, kailangan natin ng pagsampalataya at pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Ganito lamang po kasimple yun. Igagayad po tayo ni Sister Mercy. Ang kanya pong panalangin ng pagtanggap na sasabihin ay ulitin mo, kaibigan, ng buong puso. Sister Mercy, please lead us. Langin, pero sabi po sa salita ng Diyos, maliligtas ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya akong nais po ninyong maligtas sa lahat ng mga mahihirap na sitwasyon sa inyong buhay na dadating. At sambitin po natin ang panalangin ito. Hallelujah. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay, para sa iyo. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, nananalig po ako at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin. Matapos ang sa ikatatlong araw, ikay nabuhay muli, Panginoong Jesus. Salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa katagumpayan, na mga tatamasahin ko. Matapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus,
Salamat po Salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatang maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ikaw na po ang ang maghari sa akin. maghari sa akin. Amen. Amen. Congratulations, kaibigan. So, hallelujah. Alam mo, share this sa others. At kita-kita po tayo sa susunod na pagtatangal po natin muli sa programang itong Cheer Up, The Word Works program. Kita-kits tayo at itong sasabi namin sa iyo, you are blessed. Bye-bye. Salamat. God bless you all. Salamat, Love you. sister. Jesus loves you. Amen. Salamat po, sister. God bless you. Bye-bye.